Anong mensahe ang kailangan nyong marinig nowadays? So, ang topic natin ngayon ay almost personal breathing. Pwedeng nangyayari na to, mangyayari pa lang. Baka may lumabas sa gender, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung ano mapipick up po ang energy. So, magsimula na tayo. So, ang dating sa akin, nahihirapan ang iba sa inyo nowadays. For some reason. Siguro ang reason ay all about indecision. Kasi ang dating, may someone dito na masyadong energetic. To the point na wala na siyang pakialam sa mga taong masasagasaan niya. Kasi nga masyado siyang energetic. So pag sinabi mo energetic, marami siyang gusto mangyari. Na para bang masyadong unpredictable yung tao dito. Na parang nahihirapan na siguro yung iba sa inyo pakisamahan to. Kasi ang dating sa akin, nagpapakatatag na lang kayo. Kasi, ewan ko, for some reason, parang kayo na yung kusang lumalayo dito. Kasi mahirap pakisamahan nga yung tao. Di mo masabi kung anong susunod niyang aksyon. Di mo siya maintindihan. Mawala-wala sa buhay mo, ng iba sa inyo, syempre. So, depende kung sino makaka-resonate dito. Ganun, on and off sa buhay. O masyadong sneaky, deceptive. Pero malaki ang chance na pawala-wala talaga. Kasi itong combination na to, pawala-wala. Saka, siya, ayaw ng commitment. Maraming wedding case dito. Sabihin natin, maharot lang to, flirty na tao. O friends with benefits yung naging sitwasyon. Connection na sandali lang. Ngayon, no contact na pala to. Kuha tayo ng ibang mensahe. Anong mensahe ang kailangan nyong malaman tungkol sa taong to?
Ego, I let my pride get in the way of our connection. Broken. I feel shattered about this situation. Reciprocity. I want to have equal give and take. Unworthy. You're a better person than I am. Well, kasi yung tao dito, medyo ma-pride. Sabi dito, egotistical, ma-pride. Nahinayaan na lang daw niya yung pride at ego niya na maging hadlang sa connection ng iba sa inyo. Ngayon na hindi na kayo masyadong nag-uusap, o baka nga matagal nang hindi nag-uusap, feeling broken siya. Siguro somehow nami-miss ka ng tao to, o yung iba sa inyo. Reciprocity, I want to have equal give and take. So, ang dating, gusto rin niya pala to, equal give and take. Kaya pawala-wala naman siya. Parang unreliable yung affection. Pero deep down, gusto niya yan. O siguro, deep down, gusto niya malaman mo yung nangyayari sa buhay niya ngayon. Na yan nga, feeling broken siya. Ito naman, unworthy. You're a better person than I am. Feeling niya ay hindi siya mahalaga. Feeling niya, mas mabuting kang tao kaysa sa kanya. Sabagay, pawala-wala nga kasi, no? Hindi mo alam kung ano bang takbo ng isip ng taong to o kung may problema ba sa pag-iisip. Pero isa lang ang masasabi ko, mukhang ito yung tao na ayaw ng commitment. O di kanya literal na type. O sabihin natin may care siya sa'yo. Pero hanggang ganun lang. Iba kasi yung like sa love. So gusto kanya siguro, pero hindi kanya mahal. Iba nga kasi, magkaiba sila ng lalim ng feeling. So sabihin natin crush ka niya, may feeling siya sa'yo, kaya lang na mababaw para ipagtanggol ka niya. O ipagtanggol niya ang connection na to. Kaya nga, wala nang naging effort sa side niya kasi sa pananaw niya, hindi ka naman ganun kahalaga. To the point na kailangan niya mag-sacrifice para magstay ka sa buhay niya. Saka maigo nga siya at pride. Kasi kung mahal ka niya talaga, mawawala yung ego at pride. Pero nandyan ibig sabihin hindi ka masyadong mahalaga. O yung iba sa'yo. Ngayon, anong future ng connection na to? Tingnan natin. Ay, babalik pa ang communication, may chance pa. Kaya lang kasi nandito yung the devil. Itong tatlong to communication cards. Kaya lang may the devil, so ano ba isipin mo kung nakita mo yun? So, ibig sabihin, toxic pa rin siya. Babalik siya, pero dala-dala niya pa rin yung toxic energy niya, hindi na bago. Siya pa rin yung dating toxic person, in short.
So, kung ano yung dating problema, mag-i-stay pa rin. Kung magre-reconnect o magre-resurface. O ulit lang ulit. Ngayon, kailan kaya? Huwag tayo ng ibang deck. Kailan kaya to maaring magbalik sa buhay ng iba sa inyo? Huwag tayo ng 3 possible time frame. Summertime. Summertime o summer season. Not anytime soon. So, hindi daw agad-agad. 2 months from now. So, alin man dyan. Pero definitely hindi. Hindi pa ngayon. O, hindi agad-agad. So, alin man dito sa dalawang to. Summer season o 2 months from now. So, bumilang lang kayo ng 2 months mula sa buwan na pinanood nyo to kasi timeless reading to. Ngayon, kukuha tayo ng idea kung sino yung possible person sa kwento na to ng iba sa inyo. O pwedeng kayo rin to. Pwedeng zodiac sign nyo to o zodiac sign ng person nyo. Kasi general reading ito eh. Ito yung possible clue tungkol sa reading na to. Aries. Aries ulit. Dalawang card. Aries. Aquarius. So, ibig sabihin, alin man dito yung partner ng iba sa inyo o baka kayo to. Aries, Aquarius. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now. Oy, wait lang. Muntik na akong makalimot Yung advice pa pala. Sorry, ihahabol ko to. Kaya lang, laki kasi nitong deck ko eh. Ang hirap nyo i-shuffle. Kasi nga, ang laki. Sobrang laki. Maganda kasi to gawa, therapeutic yung kanyang message. So, bago ako mag-end, ito yung advice. Sandali lang. Mahirap nga kasi yung shuffle. So, ito, isang card lang para mabilis. It's okay to be uncomfortable. It's okay to be scared. You will succeed in spite of these feelings. So, okay lang daw kung feeling mo hindi ka komportable. Okay lang matakot. Magtatagumpay ka sa kabila ng ganitong klaseng nararamdaman mo sa ngayon na yun nga feeling uncomfortable or scared. Anyways, totoo na to. Goodbye po now.